Sa unang pagpasok sa espasyong ito, hindi agarang mapapansin ang kasula-sulasok na parte na tinatago ng baryo. Ikot ng tingin sa paligid, posturang normal lamang ang mga nakamasid. Isang mainit na pagtangkap mula sa komunidad ng Baryo Matae o kilala rin bilang Barmat ang sumalubong sa amin. Sa aming pagsusuri at pagpasok sa tila ba kakaibang dimensyon sa baryong iyon, doon namin natuklasan ang kwento ng iba't ibang tao. Kuya, bakit natawag na Baryo Matae itong lugar niyo? Yung lugar na to dahil sa mga alagang aso, alagang pusa, nakawala lang. Hindi tinatali ng mga may-ari. Puro bayan eh. Kung yung nakikita nyo dyan, bayan eh. Yan yung mga giba na yan. Bahay dati. Na-demolish na yan? Oo, na-demolish. Sa aming paglalakbay, nakasagupang palad namin si Tatay Dave, isang senior citizen sa Barmat na katulad ng iba, may istorya ring maibabahagi. Sa paghingi niyo po ng tulong, mga ilang beses niyo po yun na... Mga isang beses pa lang po. isang beses niyo pa lang po. Pero hindi, parang pag senior po, hindi po ba kailangan ng maintenance po sa check-up, sa gamot po? Siyempre, pag senior, madami po maintain na health, Wala pa po, hindi pa po kami ginaya. Nung also, payout Yung kahapon namin, po. binigyan po kami ng tigo 1.5. 1.5. 1 buwan po yun. Bali, 5 buwan na yata po yun. Dahil kasi di ba napalitan ng mayor natin, Apo. di ba sabi, hindi mo na kayo makakakuha dahil wala pa tayong pondo. Sa tingin niyo po, sapat na po yung Hindi ko nga po. 1.5 para sa... Yung nga pong 1.5 na yun, dumalang po sa kamay ko. Yung, siyempre, pinangungutang na namin yung pangkain namin. Ganun po. Bukod kay Tatay Dave, mayroon din kaming nakilalang mag-inang isang senior citizen na may anak na PWD. Dito po ba na sa barangay niyo, wala pong mga gamot para sa mga biglaang sakit po? Ang binibigay nila, ano lang eh, ang ano lang sa dugo, yung mga maintenance sa PWD. Wala pa sila ngayon eh. Buwanan po ba yun? Kailan po ang Hindi. bigayan ng payout po sa ganun? Ito yatang November. Kasi yung kada Kimayora ilang buwan po yun? hindi na binigay sa amin yung 3 buwan. Lumalapit po kayo, pero pag buwan ng bigay po ng mga gamot, sasadyain niyo po doon ang gamot. Kung saan po yan galing? Bigay lang din po yun. Sino po may bigay tayo? Yung si Dr. Ding. Doktor? Ding. Si Dr. Vic po ay Kunsihal. Kutiyal. konsehal po dito. Kapansin-pansin ang kakulangan sa iba't ibang uri ng serbisyo na napakalimitado na matamo ng mga residente dito. Mula sa edukasyon, pangkalusugan, at kahit simpleng serbisyong hatid dapat ng barangay, ay iniinda ng karamihan sa kakulangan. Ayon sa isang scholar ng SK, ay kulang talaga ang natatamo na budget ng Barmat. Kaya amenado rin sila na hindi talaga nila natutugunan at nasasakop ang lahat ng kabataan na sana ay makakakuha rin ng tulong galing sa kanila. Sa ganito kasi, kukunti talaga yung yung talaga yung totoo, kukunti talaga yung programs na nasi-share sa college. Kasi ang SK kasi mas nakapokus siya sa from preschool to senior high, ganun. Minsan nga, hindi nakasama yung senior high, pero sabi ko nga, pinipilit namin ma-maximize kung hanggang saan kaya. Kasi limited lang po talaga yung budget ng SK. Hindi ko rin siya masabi na lahat dahil syempre may limit yung budget ng barangay. Pero lahat naman ginagawa para ma-maximize yung pwedeng ma-provide. Pero kung kami po masusunod, kung unlimited po yung budget hanggang college po talaga. Yun yung gusto kong mabago na para pag nakita ng mga youth, ng mga kabata, hindi na sila magkakaroon ng thinking na kailangan iba yung touring sa mga tiga rito dahil kasi isang community, isang barangay. Sa limitadong serbisyo at tulong ng gobyerno, kinakailangan ng mga taga-Barmat na kumayod at magpursiging iraos ang araw-araw. Hindi dahil sa ito ang pinili nilang landas,
kundi ito lamang ang kanilang maaaring pagkakakitaan. Wala naman pong mahirap basta lahat po kakayanin. Ganun po ang buhay dito Hindi na po iniinda ang hirap. Dahil sa kabilang banda, ang pinakamahalaga sa kanila ay ang nabuo nilang samahan. Samahan na may kasiguraduhan at maaasahan. Always happy po kami rito. Ba't kayo masaya, sir? Siyempre po, kahit malungkot, dapat masaya lang. Marami ka bang kaibigan dito, sir? Marami po, di po kami nawawalan yan. Ayun po yung mahalaga rito, pakikisama. Respeto at paggalang po, di po nawawala sa amin yun. Ang barmat ay hindi rin nakaligtas sa multo ng pamahalaan. May nakapagsabi sa amin na mayroong flood control project doon na hindi na tinapos. Ang masama pa rito ay imbis na matugunan nito ang layunin na pagtulong sa mga mamamayang nakatira sa barmat, ay kabaliktaran ang dulot nito. Itong project na to, nahinto na lang dahil sa mga bulok na sistema ng gobyerno. Binubulsan nila. Tapos, yung gawa nila, ito yung una nilang project, pansinin nyo, di ba, adobe. Adobe lang, walang bakal yan. Yung patong-patong na adobe lang ginamit nila dyan. Kumbaga, pati yung doon sa dulo, adobe lang yun. Tapos, umulan na malakas, gumuho. Kasi may harang dyan yung una. Lahat ng basura, naiipon dyan. Pagka naleptos kami, wala namang Kasi kung mapupuno to, barangay din namin mapupulaan. Para malaman ng gobyerno natin nangyayari sa Pilipinas. Kasi yung mga baha na yan, ang daming namatay. Kumbaga, para sa kanila, wala lang yung mga yun Ang daming naluluging mahihirap na tao. Confident kung salaysayin ni Vice Chair ang nasabi niyang mga serbisyo at proyektong handog nila sa mga mamamayan ng Barmat. Actually, sa mga programs naman kasi, meron tayong mga ibang naman ng mga program. May mga feeding pa tayo, feeding program. Kung sa mga meron pa naman activities like sa mga seniors, may mga senior program naman. Kung ano yung mga namin sa barangay, siguro medyo marami rin dahil naman kami sa barangay dito, 100 naman kami. Kapag-provide naman tayo ng mga gamot, at the same time sa mga seniors, sa mga bata, nakapagbigay naman tayo. Ngunit salungat ito sa aming mga nasaksihan at napakinggan sa kwento ng mamamayan doon. Patunay lamang ito na siguro nga totoo ang mga nasabing proyekto at serbisyo, subalit hindi lahat ng nasasakupan nila ay nakakatanggap nito. Ang nakakadismaya pa dito ay sa baryo na ito lamang ang porsyento ng populasyon na tila natalikuran at nakalimutan ng mga namamahala sa Barmat. Kung ang sinisiwalat na istorya sa mundo ay purong progresibo, sinong kakalabit sa lente upang ipakita ang kabilang dako ng sitwasyon? Ilang kalam ng sikmuran na ba ang nalipasan? Ilang renta ng bahay na ang hindi nabayaran? Ilang kalusugan na ang nabaliwala? At higit sa lahat, ilang bata na ang pinagdamutan ng karapatang maging bata muna? Tunay nga bang umaarangkada at may mga programa? O marahil, bahagi lamang ito ng plataporma at mga paksa sa media? Ang tanong ay kailan kaya ito masosolusyonan? Subalit, ito ba talaga ay may katapusan? May pag-asa pa bang ito ay wakasan? Sino nga ba? Tayo ba? Ang mga Pilipino ba ang may kasalanan? O ang bulok na sistema at opisyales ng ating pamahalaan? Malinis ang Maynila. Maraming nakatapakan ng maliliit. Diba? Pera-pera nga labanan. Kaya dito sa Maynila, kung wala kang pera, basura ka rito. Hindi ka itatatong bilang tao. Kahit sa ordinaryong tao lang. Pag wala kang pera, hindi ka pakikisamahan. Parang ganun lang nangyayari sa Maynila ngayon.